Paglindol sa Iran dahil daw sa isang nuclear weapon test. Itong October 5, 2024, isang misteryosong lindol ang yumanig sa Iran na agad na nagdulot ng pag-aalala sa rehiyon, particular na sa Israel. Ang insidente ay kasabay ng mga banta ng Israel na gaganti ito sa mga missile attacks ng Iran. Dahil sa kakaibang timing ng lindol na ito, maraming haka-haka ang lumitaw na hindi ito isang karaniwang lindol kundi posibleng isang nuclear test. Ayon sa ilang ulat, nangyari ang lindol malapit sa isang nuclear power plant sa Iran na nagpatindi pa sa mga espekulasyon. Nuclear test nga ba ang dahilan sa biglaang paglindol? At gaano nakalapit ang mundo sa isang posibleng digmaang nuklear sa pagitan ng Iran at Israel? Yan ang ating aalamin. Paglalarawan ng lindol at mga haka-haka. Naitala ang lindol na may lakas na 4.6 magnitude sa rehiyon ng Semnan, Iran na may lalim na 10 kilometro lamang. Naramdaman ang pagyanig hanggang sa Tehran na may layong 110 kilometro mula sa epicenter. Ilang minuto matapos nito, isang mas mahinang lindol din ang naitala sa Israel. Dahil sa sabay-sabay na pagyanig at kasabay ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel, maraming netizens at eksperto sa social media ang nagduda na maaaring isang lihim na nuclear test ang naganap sa ilalim ng lupa ng Iran. Sinabi ng isang user sa social media platform na X na maaaring nagpasabog ng nuclear bomb ang Iran sa ilalim ng lupa upang mabawasan ang radiation. Dahilan upang magkaroon ng lindol na naitala ng mga seismograph. Subalit ayon sa Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization, CTBTO, ang mga signal mula sa lindol ay katulad lamang ng mga karaniwang lindol sa Iran sa mga nakaraang taon. Sa kabila nito, ang mga haka-haka ay nanatiling buhay dahil sa sensitibong sitwasyon sa rehiyon. Potensyal na nuclear capability ng Iran. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na ebidensya na nagpapatunay na may aktwal na nuclear weapon ang Iran. Ayon sa mga ulat mula sa International Atomic Energy Agency, IAEA, at US intelligence agencies, tumigil ang Coordinated Nuclear Weapons Program ng Iran noong 2003, ngunit may mga indikasyon na may ilang aspeto ng kanilang nuclear activities ang nagpatuloy hanggang 2009. Sa kabila ng kanilang mabilis na pag-unlad sa pagpayaman ng uranium, malayo pa rin ang Iran sa pagkamit ng 90% purity na kinakailangan para makagawa ng nuclear weapon. Mayroon silang sapat na materyales para sa enriched uranium, ngunit nangangailangan pa rin ito ng mas komplikadong proseso upang makabuo ng isang kompletong nuclear weapon. Bagamat patuloy na itinatanggi ng Iran na ang kanilang nuclear program ay para sa layuning militar, marami ang naniniwalang posibleng magkaroon ito ng kakayahang nuklear sa mga darating na buwan. Ang mga hakbangin ng Iran sa pagpapalawak ng kanilang nuclear program ay nagbibigay ng pangamba sa maraming bansa, particular na sa Israel at mga kaalyado nitong Estados Unidos. Israel at ang nuclear ambiguity. Samantala ang Israel naman ay matagal nang pinaghihinalaang mayroong mga nuclear weapons. Subalit hindi ito opisyal na kinikilala o itinatanggi ng Israel. Sa ilalim ng patakarang tinatawag na nuclear ambiguity or strategic ambiguity, hindi nagbibigay ang Israel ng direktang pahayag tungkol sa kanilang nuclear capabilities. Ayon sa mga ulat mula sa mga intelligence agencies at iba pang eksperto, posibleng merong 80 hanggang 400 nuclear warheads ang Israel mula pa noong dekada 1960. Bagamat hindi ito opisyal na inaamin, itinuturing ang Israel bilang isang de facto nuclear power sa rehiyon. Ang ganitong patakaran ng Israel ay naglalayong mapanatili ang kanilang kakayahang ipagtanggol ang kanilang bansa nang hindi nagbibigay ng eksaktong impormasyon na maaaring magdulot ng mas matinding tensyon sa rehiyon. Ang kanilang pagiging isang de facto nuclear power ay isang mahalagang bahagi ng kanilang estratehiya para sa seguridad, lalo na sa harap ng banta mula sa mga karatig bansa tulad ng Iran at mga armadong grupo tulad ng Hezbollah. Reaksyon ng Israel sa Hezbollah at Iran. Habang patuloy na umiinit ang tensyon, nagpasabog ng mga rocket ang Hezbollah mula sa Lebanon patungo sa hilagang Israel noong Oktubre 5 na nagdulot ng pinsala at nasugatan ang 8 tao sa lungsod ng Haifa. Bilang tugon, agad na nagsagawa ng airstrike ang mga fighter jets ng Israel sa mga posisyon ng Hezbollah sa Lebanon. Pinalakas din ng Israel ang kanilang puwersa sa hangganan ng Lebanon upang tiyakin ang seguridad ng mga residente na napilitang lumikas dahil sa mga pag-atake. Ayon sa Israel Defense Forces, IDF,
Higit sa 200 rockets ang pinakawala ng Hezbollah papunta sa hilagang bahagi ng Israel noong araw na iyon. Sinisiyasat pa ng militar ng Israel kung bakit hindi agad na-intercept ng kanilang mga depensa ang mga rocket. Ang mga pangyayaring ito ay nagdagdag ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa at nagbigay daan sa mas maraming espekulasyon tungkol sa posibilidad ng mas malaking digmaan sa rehiyon. Papel ng Estados Unidos at ang pagpapadala ng tropang militar. Dahil sa lumalalang sitwasyon sa gitnang silangan, nagdesisyon ang Estados Unidos na magpadala ng mas maraming tropa, armas at fighter jets sa rehiyon bilang paghahanda sa posibleng paglala ng labanan sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon sa ulat ng Pentagon, tinatayang nasa 45,000 sundalo na ngayon ang ipinadala ng Estados Unidos sa Middle East. Kasama dito ang 2 aircraft carriers, 2 amphibious navy ships, at mga fighter jets upang magbigay ng suporta sa Israel. Ang pagpapalakas ng presensya ng Estados Unidos sa rehiyon ay bahagi ng kanilang layuning tiyakin ang seguridad ng kanilang mga kaalyado, partikular na ng Israel. Sa ganitong hakbang, nais ng Estados Unidos na mapigilan ang anumang potensyal na pagsiklab ng digmaan at tiyakin na meron silang sapat na puwersa para sa mabilis na tugon kung sakaling magkaroon ng mas matinding labanan. Implikasyon ng posibleng nuclear escalation. Ang posibilidad ng isang nuclear conflict sa pagitan ng Israel at Iran ay may malalim na implikasyon para sa buong mundo. Kung sakaling magkaroon ng pag-atake ng nuclear mula sa isa sa mga bansa, hindi maikakaila na magdudulot ito ng matinding kalamidad sa mga populasyon at mga kalapit na bansa. Maaari ring magdulot ito ng isang malawakang digmaang pandaigdigan dahil maraming bansa ang posibleng mahikayat na makilahok sa digmaan upang ipagtanggol ang kanilang mga interes. Bukod sa mga direktang epekto ng isang nuclear attack, ang mga epekto nito sa ekonomiya ng rehiyon at ng buong mundo ay magiging malala rin. Ang gitnang silangan ay isang mahalagang rehiyon para sa pandaigdigang supply ng langis at anumang kaguluhan doon ay maaaring magdulot ng malaking pagtaas sa presyo ng langis sa buong mundo. Magdudulot din ito ng mas malalim na humanitarian crisis sa mga apektadong bansa, kasama ang mga refugee na napilitang lumikas mula sa mga lugar na tinamaan ng digmaan. Ang mga pangyayari noong Oktubre 5 sa pagitan ng Israel at Iran ay nagpapakita ng maselang kalagayan sa gitnang silangan. Ang mga speculation tungkol sa nuclear test ng Iran, kasama ang patuloy na pagpapalakas ng Israel at ang suporta ng Estados Unidos, ay nagpapahiwatig ng posibilidad ng mas malaking labanan. Bagamat wala pang malinaw na ebidensya na nagpapatunay sa aktual na nuclear capability ng Iran, ang patuloy na tensyon sa pagitan ng mga bansa ay nagdudulot ng pangamba sa mga posibleng kaganapan sa hinaharap. Sa kasalukuyang kalagayan, mahalagang manatiling mapagmasid ang pandaigdigang komunidad at magsagawa ng mga hakbang upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon tungo sa isang mas matinding digmaan. Sa iyong palagay, nuclear tests nga ba ang naging dahilan ng paglindol sa Iran? At tama lang ba na makialam ang US sa sigalot na ito? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at share. Maraming salamat at God bless.